Francis, nasaan ka? Nandito po, Lola. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Diretso sa kusina, kung saan naroon ang lola niya. May hawak itong maliit na eco bag na may laman sa loob. Dalhin mo nga ito sa tia Betty mo. Nagluto ako ng konting nilaga. Paborito niya ito. Sige po. Kinuha yun ni Francis mula rito. Ay, diretso na sa bahay ng tia Betty mo ha. Baka mamaya mapadaan ka na naman sa kanto at mapachismis. Pili ng lola rito. Opo, ala. Ihahatid ko muna itong ulam kay tia bago ako makikipagchismisan. Ganting biro ni Francis bago tuluyang lumabas ng kusina. Tinupad niya ang sinasabi. Dinala niya ang ulam sa bahay ng tiyahin at nang pauwi na, saka siya dumaan sa tindahan sa kanto at nakipagchismisan sa mga tambay na naroon. Hindi naman siya nagtagal. Kaagad din siyang umalis nang maalalang may ginagawa nga pala siya kaninang nag-utos ang kanyang lola. Malapit na siya sa bahay nang mapansin ng isang dalagang pabalik-balik sa may waiting shed sa hindi kalayuan. Simple lang ang suot nito, navy blue na polo shirt at maong pants. Pero halata sa postura nito na dayo lang sa baryo nila ang dalaga. Maya-maya pa, napagdesisyonan niyang lumapit dito. Miss, napakislot ito sa gulat. Bahagya pang lumayo nang makita siya. Hindi ako masamang tao ah. Napansin lang kita. Baka lang kailangan mo ng tulong. Kumunot ang noon nito. Ikaw lang ba mabuting tao rito? Bahagyang natawa si Francis. Hindi naman. Bakit may nambastos ba sa'yo rito? Yun ang isa sa ikinababahala niya. Mababait ang mga tao sa kanilang baryo. Pero syempre hindi nawawala ng mga taong akala mo may sapi ng masamang espiritu. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan nito. Wala naman, it's just that. Tinitigan siya nito na para bang makikita nito sa mukha niya ang kung ano mang kailangan nito. Naliligaw kasi ako. Nasubukan mo na ba magtanong-tanong? Tugon ni Francis sa tumangutango. Oo, makailang beses na nga eh. Magkakaibang tao. Naupo ito. Malamang, dala na rin ang pagod. Pero parang magkakaiba sila ng direksyon na tinutukoy. Saan ka ba pupunta? Ito ba yung Barrio Paraiso? Oo, bakit? Anong kailangan mo dito? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Bagkus, tumayo ito at panay ang tingin sa malayo. Alam mo, kung magsasabi ka lang baka matulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong, no? Naliligaw ako, oo. But I'm not a damsel in distress. Tumikwas ang kili ni Francis nang marinig na tila ba pinagtatarayan pa siya nito. Hindi naman sa tinatakot kita, pero kung aabutin ka ng dilim dito, hindi ka na kasi siguro na walang masamang mangyayari sa'yo. Biglang natigilan ng dalaga at marahas na nagbaling sa kanya. Ano ibig mo sabihin? Kung kanina tunog nagtataray pa ito, ngayon may halo ng takot at pangamba sa boses nito. Ang akin lang naman, papadilim na. Mahirap abutin ng dilim, lalo na't mag-isa ka at dalaga ka pa. Pagkatapos wala ka namang kakilala sa lugar na ito. Makakasakay naman siguro ako bago. Wala ka na masasakyan ng ganito oras. Kung meron man, hindi agad-agad. Tumikim si Francis. Kung gusto mo, sumama ka na lang muna sa akin sa bahay. No thanks. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo? Sa malamang walang tiwala sa kanya ang dalaga. Hindi naman din niya ito masisisi. Kapwa nila hindi kilala ang isa't isa. Wala naman siya masamang balak. Talagang nagmamalasakit lang siya. Maya-maya pa, bigla silang nakarinig ng tahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Kasunod noon, ang sigaw na tila may lalaking nag-aamok. Nakilala na kaagad ni Francis ang tinig, si Mang Tasyo, ang kapitbahay nilang nagwawala kapag nalalasing. Ano yun ha? Kinakabahang tanong ng dalaga na noon ay nagtatago na sa kanyang likuran. Nagwawalang lasing? Ano? Nakaramdam siya ng pagkapit nito sa dulo ng kanyang t-shirt. Huwag kang mag-alala kasi mabait naman yun. Hindi ka gagalawin nun. Sira ulo ka ba? Nakita mo na nagwawala yung lasing.
Mas humigpit ang hawak nito sa laylayan ng t-shirt niya. Sasama na ako sa'yo. Pigil na pigil niya ang ngiti nang mawala ang katarayan nito sa katawan. Paano ako nakakasiguro na hindi ka gagawa ng masama? Biro ni Francis. Tingnan mo to. Nagkibit balikat siya. Di pa kita kilala. Nakipagtitigan ito sa kanya na para bang may pinatutunayan. Sa huli, siya rin ang unang sumuko. Inilahad niya ang kamay at nagpakilala. Ako si Francis, ikaw. Tila nag-aalangan pa ang babae na tanggapin ang kamay niya. Amara. O Amara, halika na. Diyan na lang ang bahay namin sa malapit oh. Nakikita mo ba yung green na bubong? Yun yung bahay ng lola ko. Nauna nang maglakad si Francis patungo sa bahay nila. Agad namang sumunod ang dalaga na makailang hakbang na siya. Tahimik lang ito at patingin-tingin sa paligid habang mabagal silang naglalakad. Parang nag-oobserba, tila may hinahanap. Ano ba talagang sadya mo rito sa baryo namin? Hindi niya na napigilan ang sarili na mag-usisa. Nilingon siya ni Amara. Nakangiti, pero alam mong may tinatago sa likod nun. Naligaw nga ako, di ba? Nung una naman, naniniwala si Francis na naliligaw ito. Pero ewan ba niya? Habang tumatagal at nakikita niya ang iniakto nito, parang naghihinala na siyang hindi lang ito basta naligaw. Ano't anuman, ang importante mabuti ang intensyon niya rito. Francis, ikaw na ba yan? Tanong ng lola niya mula sa kusina nang binuksan niya ang pinto. Opo, la. Niluwagan niya ang pagkakabukas. Pasok ka. Anong sabi ng tiya mo sa... Aba, sino yung magandang dalagang kasama mo? Nobya mo? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Ay, hindi ho. Agad natanggi ni Amara. Si Amara nga pala, la. Dito mo na siya makikituloy sa atin ngayong gabi Naligaw eh. Amara, lola ko. Si Lola Merced. Agad nitong inabot ang kamay ng lola niya at nagmano. Magandang gabi po, Lola Merced. Pasensya na po sa abala. Makikituloy lang po sana kasi may lasing na nagwawala sa labas eh. Abay, lasing na naman pala si Tasyo. Anang lola niya. Kumain ka na ba, Ineng? Naihanda ko na ang mesa para sa hapunan. Halika na at sumabay ka na sa amin. Sige lang po, busog pa po. Naputo lang sinasabi ni Amara nang biglang kumulo ang tiyan nito. Gutom ka na. Huwag ka na mahiya. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ni Francis ang kamay nito at iginaya ito patungo sa komedor kung saan nakahain ang pagkain. Naging maingay ang hapunang yon. Panay ang kwento ni Lola Merced kay Amara tungkol sa baryo nila. Panay naman ito tango at paminsan-minsan sumasagot kapag tinatanong ng kanyang lola. Laking Maynila si Amara. Anak daw ito ng negosyante. Mabilis itong nasasagot ang mga personal na tanong. Ngunit nang madako na si Lola Merced sa pag-uusisa kung anong pakay nito, biglang natigilan ang dalaga. May ilang minuto rin siguro bago ito nakasagot. Mukhang pinag-isipan niyang mabuti ang sasabihin. May hinahanap po kasi ako. Anito sa mababang tinig. Nagbaba rin ito ng tingin sa plato. Inabot ni Lola Merced ang kamay nitong nasa ibabaw ng mesa. Hindi mo kailangan sabihin kung masyadong personal, Ineng. Nauunawaan ko naman. Nagangat ito ng tingin, pero kay Francis nakatuon yon. Maraming salamat po. Gusto mo na ba magpahinga? Tanong ng kanyang lola. Kung pwede po. Aba, oo naman. Sa akin ka na tumabi. Doon na lang siya sa kwarto ko, la. Sa sala na lang ako matutulog. Tumayo si Francis at nagtungo sa kanyang silid upang ayusin yon. Hindi nagtagal at nakasunod na ang dalaga sa kanya. Kumatok ito bago tuluyang pumasok. Pasensya ka na. Walang aircon dito sa amin. Pero may electric fan naman. Kung mainitan ka, magbukas ka lang ng bintana. Kalaban mo nga lang ang lamok. Akmang bubuhatin niya na ang una nang bigla siyang hawakan ito sa braso. Bakit? May kailangan ka ba? Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin. Maliit na bagay. Ngumiti si Francis dito. Nagbalik naman ang ngiti ang dalaga.
Noon niya napansin na umingiti pati ang mga mata nito. Hindi tuloy niya naiwasang mapahangas sa ganda nito. Naipilig na lang niya ang ulo nang matanto kung gaano na siya katagal na nakatitig dito. Kung may kailangan ka, nandun lang ako sa sala. Okay. Naupo ito sa gilid ng kama. Binuksan ang bag. Akmang lalabas na siya ng silid nang bigla itong magsalita. Francis? O bakit? Pwede bang makahiram ng charger? Ano ba model ng cellphone mo? Iwinagayway nito ang iPhone. Latest model pa. Sa tansya niya mukhang kabibili lang nito noon kamakailan. Makinis pa at wala ni isang gasgas. Napakamot na lang siya tuloy sa ulo. Naku, sorry ah. Puro kasi Android cellphone ng mga tao dito eh. Ganun ba? Na-drain pa naman ang charge nito kanina. Anito? Nang bagsak ang balikat. Hayaan mo bukas magtatanong-tanong ako sa mga kapitbahay. Biglang sumigla ang mukha nito. Salamat, Francis. Pagsapit ng kinabukasan, agad na sinuyod ni Francis ang mga kapitbahay para hanapan ng charger, ang cellphone ni Amara. Napadpad siya sa bahay ng kababatang si Eloy. Naalala kasi niyang naregaluhan ito ng iPhone na isang kapatid nitong nakapag-asawa ng kano. Oh, naligaw ka yata? Biro ni Eloy nang makita siya nitong papasok sa bahay ng mga ito. Pero naman ang charger na iPhone mo. Babalik ko rin mamaya. Wala ko namang iPhone, no? Gagamitin lang nung balita ko. Nag-uwi ka ng bebot sa bahay niyo. Ikaw di ka nagsasabi. Nakakunoto noong tumingin si Francis dito. Nung pinagsasabi mo, sino nagsabi sa inyo yan? Si Mang Tasyo. Nakita ka raw niya kahapon may sinundong babae sa waiting shed. Pagkatapos iniuwi mo sa inyo. Gumalaw-galaw pa ang kilay ni Eloy. Naniwala ka naman sa chismis. Lasing si Mang Tasyo kahapon Nagwawala nga yun eh. Sa kaibang version yung chismis niya, tinulungan ko lang yung babae. Kasi maganda. Lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Hindi yun ganon. Dinampot ni Francis ang throw pillow. Binato yon sa direksyon ng kababata na agad naman itong nasalo. Alam mo, bigay mo na lang yung hinihiram ko at na makapag-charge na yung isa doon. Ayan, ang charger sa corner table. Tutuklawin ka na. Sagot naman ni Eloy. Agad niya yung dinampot at mabilis na lumabas ng bahay ng mga ito. Pagbalik sa kanila, naabutan niya si Amara na nagwawalis sa may sala. Habang nakaupo naman si Lola Merced at pinapanood ito sa ginagawa. Lola, inutusan niyo ba? Hoy, di ko inutusan yan Siya itong nangaagaw ng walis at nagkusa. Pagtatama agad ng lola niya. Napatingin siya sa dalaga na noon, humihimig pa ng kanta habang nagwawalis. Hindi nga siya agad napansin ito dahil doon. Kundi pa siya lumapit, hindi pa ito makakamalay. Ito ang charger na kailangan mo. Ay, naku sa wakas. Thank you so much. Kinuha nito ang charger mula sa kanya at dinukot ang cellphone sa bulsa ng suot na duster na pinahiram ng lola niya. Pagkatapos, nagtungo sa gawin ng saksakan. Iniwan nito yon na nagkakarga at pinagpatuloy ang pagwawalis. Apo, abay maalala ko, wala na nga pala tayong lulutuing ulam para sa tanghalian. Maya-maya ay sabi ni Lola Merced, mamalengke ka nga. Sige pula. Francis. Yes? Pwede ba akong sumama? Namumungay ang mga matang tanong ni Amara. Hinagod ito ni Francis ng tingin. Pwede naman, pero magbihis ka. Hindi pwedeng nakaduster ka kapag umangkas ka sa akin sa motor. Tumango si Amara. Parang batang walang pagsidla ng saya dahil isasama ito paalis. Mabilis nitong tinapos ang ginagawa at nagbihis. Sa labas ng bahay, hinintay ito ni Francis habang inihahanda ang sasakyan para sa kanilang pag-alis. Let's go? Nilingon niya ang dalaga na naroon sa labas. Nakasakay na siya noon sa motorsiklo. Sakay ka na. Agad itong umangkas doon. Kumapit ka na mabuti baka malaglag ka. Pero saan ako kakapit? Ni walang matinong kakapitan dito sa motor mo. E di sa akin ka kumapit. Kumapit ito sa magkabilang balikat niya. Huwag dyan. Ha? Saan ba kakapit? Nagtatakang tanong ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga
Inalis yung nasa kanyang balikat at dinala yon sa kanyang bewang. Mas mainam kung dito kakakapit. Nakarinig siya ng mahinang pagtikim nito. Sige. Kumapit nga ito sa may bewang niya, pero sa damit. Naisip niya na baka nahihiya ito. Pinaandar na ni Francis sa motorsiklo. Nagulat si Amara sa biglang pag-andar noon, kaya mabilis itong napayakap sa kanya. Hindi na ito umalis sa pagkakayakap buong biyahe nila. Wala naman yung kaso sa kanya. Sa totoo nga, nagustuhan niya ang pakiramdam habang yakap siya nito. Hindi naman kalayuan ang pamilihan sa baryo nila. Kaya makalipas ang 15 minuto, narating na nila yon. Baka may gusto ka, sabihin mo lang at bibili natin. Ikaw ang magsabi sa akin kung anong gusto mo. Ililibre ko kayo ni Lola Merced ng masarap na ulam bilang kabayaran sa pagpapatuloy niyo sa akin. Bumuntong hininga si Francis. Hindi ka naman namin sinisingil. Hindi kami umaasam ng kapalit na tulong sa binigay namin sa'yo. Kapag umasa ka sa kapalit, hindi tulong yon. Nanulis ang nguso ni Amara. Hindi naman para i-invalidate ang tulong na ginawa niyo maglola. Kaya ako kayo ililibre. Pasasalamat ba? Parang ganun. Matagal silang nagtitigan ng sandaling yon. Hindi pa nga yata mapuputol kung hindi lang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tinig. Suki! Long time no see! Ano sa'yo? Nilingon ni Francis ang pinagbulan ng tinig. Si Aling Karina. Suki niyang tindera ng baboy. 1 kilo ang pigi, Aling Karina. Samahan mo na rin ang 1/4 kilo na atay. Aba, mukhang masarap ang lulutuin mo ngayon ah. Naghasa si Aling Karina ng kutsilyo. Maya-maya pa, nagkilo na ito ng karne. Anong gayat? Sa bahay na lang. Sabi mo sige. Eto, 450 na lang. Tawad niyo yung 7. At ang ganda ng girlfriend mo ah. Ngumiti lang si Amara at naglabas ng 500 peso bill. Hindi man lang nito itinama ang maling akala ng tindera. Pagkatapos makuha ang sukli, isinama naman niya ito sa isang stall na nagtitinda ng gulay. Doon na nila binili ang mga pansahog para sa minudo. Ang dalaga rin ang nagbayad ng lahat ng yon. Marunong ka ba magluto ng minudo? Tanong ni Francis habang naglalakad sila papunta sa kinapaparadahan ng motor niya. Biglang napatigil si Amara. Nakabuka ang bibig na napatitig sa kanya. Hindi ako na-inform na ako pala magluluto. Kaya nga kita tinatanong kung kaya mo ba. Binabalaan na kita. I am not a professional cook. Pero nakasisiguro ka namang hindi bubula ang bibig mo sa luto ko. Nahimigan niya ang biro sa sinabi nito. Mabuti naman kung ganon. Kinuha niya ang hawak nitong supot at inilagay sa compartment ng motor. Pagdating sa bahay, agad silang sinalubong ni Lola Merced. Nako, mabuti na lang nakabalik na kayo. Bakit la? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Francis. Wala naman. Kasi yung cellphone nito si Amara kanina patunog ng tunog nung makaalis kayo. Hindi ko naman masagot para sabihing umalis siya. Ano ba naman ang malay ko sa cellphone na yan? Mabilis na pumasok si Amara sa loob ng bahay. Pagkatapos itong marinig ang sinabi ni Lola Merced. Inalis ito ang cellphone sa pagkakasaksak at binitbit yun palabas. Napansin ni Francis na para bang balisa ito habang may binabasa roon. Hindi pa nakontento ang dalaga at mas lumayo pa ito sa bahay. Hayon na ito sa ilalim ng puno ng mangga, ilang metro ang layo at may kausap na. Siguro hinahanap na siya sa kanila, ano? Komento ng lola niya habang pinapanood nilang magpabalik-balik si Amara sa ilalim ng puno habang may kausap. Matanong nga kita, Francis. Ano po yun? Ikaw ba'y naniniwala sa sinasabi ni Amarang naligaw lang siya? Hindi na siya nagulat na pati ang kanyang lola may hinala rin. Kung iisipin, nakakapagtaka na sa mga oras na yon hindi pa nagpapaalam ang dalaga sa kanila para umuwi. At kung may hinahanap ka siya, ano yun? Kung ano man yun, mukhang wala na rin tayong kinalaman pa doon. Binulsa niya ang kamay. Sinubukan ko rin hanapin kung nawawala ba siya o may hindi magandang ginawa. Wala naman ako makita sa social media.
na kahit ano tungkol sa kanya. Bumuntong hininga si Lola Merced. Sa bagay, tama ka nga naman dyan na po. Hanggat wala siyang ginagawang masama sa atin, bahala na siya kung anong totoong pakay niya dito sa baryo natin. May kalahating oras din ang lumipas bago nakabalik si Amara sa bahay. Wala itong imik, ngunit kapansin-pansin ang malalim na kunot sa noon nito. Hindi naman nag-usisa pa si Francis kung ano man ang suliranin ng dalaga. Sa sandaling yon, wala siyang balak na pilitin itong ibahagi yon sa kanya. Subalit, iba pa lang ang laman ng isip nito na sandaling yon. Nagulat na lang si Francis nang bigla itong magtanong. Kung halimbawa na may pinagagawa sa'yo pero labag naman sa kalooban mo, gagawin mo ba yon ha? Bakas ang kaseryosohan sa tinig nito. Dama rin ang tila ba mabigat na dinadala nito sa dibdib. Mula sa paggagayat ng patatas, nagtaas siya ng tingin sa dalaga. Depende. Anong ibig mo sabihin depende? Depende. Kung gipit na ba ako at wala na ako ibang pagpipilian, baka gawin ko kahit labag sa loob ko. Pero hanggat nakikita kong may iba pang paraan, syempre hindi ko gagawin. Tumangutango si Amara, pero halata rito na hindi nakatulong ang naging kasagutan niya. Siguro kailangan kong mag-isip na ibang paraan. Tinulungan siya ng dalaga na maghanda ng mga sangkap ng lulutuin nila. Ito na rin ang nagluto. Tuwang-tuwa pa sila dahil masarap itong magluto. Pero nakakain na, hindi naman makakain si Amara. Alam ni Francis na ang dahilan nun ay hindi dahil sa umay sa pagtikim nung nagluluto, kundi ang bagay na kanina pang bumabagabag dito mula nang sagutin nito ang tawag. Pagkatapos nilang kumain, nagpresenta na siyang magligpit. Nasa may bintana si Amara nang makatapos siya sa gawain sa kusina. Malayo ang tingin nito ng sandaling yon. At sa sobrang lalim yata ng iniisip ng dalaga, hindi na nito namalaya ng paglapit niya. Amara. Francis, kanina ka pa ba dyan? Nagbaling ito ng tingin sa kanya. Di naman. Sumandal siya sa pasamano at tinitigan ito. Alam mo, minsan, nakakaganang pakiramdam kapag may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Namilog ang mga mata ng dalaga. Paano man naman nalamang may problema ako? Halata naman sa kinikilos mo eh. Huwag ka na magtangka na tumanggi. Hindi ako maniniwala. Hayon na naman ang titig ni Amara na para bang may nakukuha itong sagot sa mga mata nito. At nang akala niya magsasalita na ang dalaga, dahan-dahan itong umiling at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Noon niya napagtanto na hindi pa ito handang sabihin sa kanya kung ano man ang problema nito. Gayunpaman, kahit hindi ito magsabi, may nabuo na rin namang hinala si Francis. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya habang pinapanood ang dalaga na pumasok sa loob ng kwarto. Magtatakip silim na nang lumabas si Amara. Mukhang mahabang na itulog ng dalaga. Halata yun sa mga mata nito. Oo, natapos na naman ang araw na hindi ito nagpapaalam para sa kanila na babalik ito kung saan man ito nakatira. Kape? Alok dito ni Francis nang dumulog ito sa mesa. Isang ngiti naman na may kasamang pag-iling ang naging tugon nito sa kanya. Di ka nagkakape? Kakape naman, hindi nga lang sa ganitong oras. Mahihirapan na kasi ako matulog mamaya. Kung ganon, juice na lang. Akmang tatayo siya para ipagtimpla ng juice ang dalaga, nang bigla nitong hinawakan ng kamay niya at pinigilan siya. Napabuka ang bibig niya, nang maramdaman ang pagdaloy ng init doon mula sa mga kamay nito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang niyang naramdaman yon. At mas talong hindi niya alam kung tama bang makaramdam siya ng ganoon. Estranghero sila sa isa't isa. Mukha namang mabilis na karamdam ang dalaga at agad nitong ibinawi ang kamay mula sa pagkakahawak sa kanya. Huwag ka na mag-abala, okay lang. Muli siyang naupo at hinawakan ng tasa. Pero hindi siya humigop ng kape ng sandaling yon. At pinakatitigan lang yon. Maitim yon, ngunit nakikita niya ang sariling refleksyon. Francis,
Maraming salamat sa pagpapatuloy mo ninyo ng lola mo sa akin. Wala yon, maliit na bagay. No, hindi ito kasing liit gaya na akala mo. Hindi alam ni Francis kung ba't gano'n na lang ang naging bigat ng dating sa kanya ng mga salitang binitiwan ng dalaga. May kung anong nagtatago sa likod ng mga yon. Nakapagdesisyon na ako. Anito, na hindi nililinaw kung ano ang bagay na yon. Tumango-tango si Francis. Kung ano man ang naging desisyon mo, hangad ko na sana yon ay kagaga na loob mo. Humigop siya ng kape na hindi nag-aalis ng tingin sa dalaga. Ganoon din si Amara na natiling nakatitig sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nitong may gusto pa itong sabihin. Pero pinili na lang nitong hindi magsalita. Sa halip, inilabas nito ang cellphone mula sa bulsa at tiningnan yon. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi nagtangka si Francis na basagin ng kung ano mang katahimikan na yon. Pero si Amara ang mismong nagsalita. Tumayo ito at nagpaalam. Lalabas na ako sandali. May kakausapin lang ako. Ilang sandali ang nakalipas noong lumabas si Amara nang bigla ang maisipan ni Francis na sundan ito. Ewan ba niya? Pero tila may boses na nagbubulong sa kanya na gawin yon. Sa sobrang lakas ng pwersa noon, hindi na napigilan pa ni Francis ang sarili. Magaan at maingat ang naging lakad niya para hindi siya mapansin ni Amara. Inabutan niya ito sa may terasa. Nakatalikod sa may pinto, nakatanaw sa malayo, habang nakadikit ang cellphone sa isang tenga. Hindi ko sinabi agad sa inyo kasi nakatsyempo pa ako rito. Kala niyo naman, ganun lang kadali ang lahat. Halos pabulong na sabi ng dalaga sa kausap nito sa cellphone. Bagaman hindi naririnig ni Francis ang sinasabi ng nasa kabilang linya, tinuloy pa rin niya ang lihim na pakikinig. Nagkakaroon siya ng idea sa mga sinasabi ni Amara. Nakarating naman ako sa tamang lugar. Nakita ko yung kabuuan. Napakunot ang noon niya sa narinig. Kung ganon, nagsinungaling sa kanila si Amara nung sinabi nitong naliligaw ito. Pero bakit ito ginawa yon? Ang problema lang medyo maraming tao dito. Hindi magiging madali ang lahat. Mukhang matatagalan bago kumain sa katuparan ng balak natin. Ikaw na ang tumawag kay Martina. Sabihin mo sa kanya na pabalik na ako dyan at kailangan natin mag-usap-usap sa lalong madaling panahon. Hindi na maganda ang naging pakiramdam ni Francis sa mga salitang narinig niya mula sa bibig ng dalaga. Tumalikod siya takmang papasok na sa loob para kausapin ang kanyang lola, nang humangin ng malakas at kumalabog pa sara ang pinto. Dahilan para biglang magbaling ng tingin si Amara sa direksyon noon at nakita siya nito. Nakabuka ang bibig at namimilog ang mga matang napatitig ito sa kanya. Sa malamang, napagtanto nitong narinig niya ang sinabi nito kanina. Ibinaba nito ang cellphone at mabilis na pinutol ang tawag. Did you just... Kanina ka pa ba dyan? Batid niyang alam ito kung ano ang totoo. Gusto lang nitong kumpirmahin yon. Kung sasabihin ko sa'yo oo. Eksasperado itong nagpakawala ng hininga. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Bakit ka naman mag-e-expect ng kung ano sa akin? Kundi naman natin lubusang kilala ang isa't isa. Ani Francis, may diin ang pagkakasabi. Napamaang si Amara nang marinig ang sinabi niya. Napansin din niyang nangingilid na ang luha sa mga mata ng dalaga. Hindi naman intensyon ni Francis na pagsalitaan ito ng ganon. Nasaktan lang din siya. Ibinulsa ni Amara ang cellphone. Tell me. Ano yung sinabi mo? No, tell me. Anong narinig mo? Gusto mo sabihin ko sa'yo narinig ko? Hindi ba dapat alam mo na yun? Dahil hindi ko alam kung alin sa mga yun ang narinig mo. Simula umpisa ba? Hindi ko alam. Pero sapat na yung narinig ko para malaman ang kasinungalingan mo. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Maayos ka namin pinakitunguhan ni Lola. Tinanggap ka namin dito. Pagkatapos, kasinungalingan na igaganti mo sa amin? Francis, makinig ka muna sa akin. Sinubukan nito abutin ang kanyang kamay. Pero agad siyang umiwas. Di mo ko naiintindihan. Ano? Ano pa dapat ko maintindihan, Amara? Dinig na dinig ng dalawang tenga ko ang sinabi mo sa kausap mo.
Nasa tamang lugar ka? At ano yung sinasabi mong medyo maraming tao dito? Anong plano mo, ha? Sasagot na sana ang dalaga nang biglang sumulpot si Lola Merced sa may terasa. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ng dalaga. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang lalakas ng boses ninyo? Aba, dinig na dinig ko dun sa kwarto ang sigawan ninyo. Ang mabuti pa po, Lola. Bumalik na po kayo sa loob. May pinag-uusapan na po kami ni Francis. Hindi. Dito lang si Lola nang sa ganun marinig niya ang lahat. Francis! Nagtagis ang bagang ni Amara. Bakit? Mabuti na marinig ni Lola ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan mo. Malakas ang tinig na sabi niya, Francis, ba't ba ganyan ka makipag-usap kay Amara? Maging mahinahon ka nga. Hindi maayos ang problema kung paiiralin mo ang init ng ulo mo. Hindi yata kaya ni Francis na maging mahinahon ang sandaling yon. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit. Sa lahat ng ayaw niya, yung mabuhay sa kasinungalingan. Buong buhay niya, nabuhay na siya roon nang malamang anak pala siya sa labas ng kanyang ama. Nalaman na lang niya yon nung magtapos siya ng kolehiyo. Sinabi niya sa amang tumigil na ito sa pagtatrabaho sa ibang bansa at siya na ang bahala rito. Subalit aking gulat niya nang aminin nitong nakatira ito kasama ang tunay nitong pamilya. Pagkatapos, ayun si Amara, nagsinungaling sa kanya. Hindi naman ako magkakaganito kung walang dahilan, La. Bakit di niyo itanong kay Amara kung ano yung ginawa niya? Nagbaling siya ng tingin sa dalaga na noon ay umiiyak na. Ano, Amara? Ba't di mo ngayon sabihin ng totoo? Kung anong totoong pakay mo rito? Kagat ang ibabang labi na umiling ito. Nahuli na nga ito pero ayaw pang sabihin ng totoo. Sabihin mo kung ba't ka nandito? Francis, ano ba? Saway ulit ni Lola Merced dito. Nandito ako para sa lupa. Maya-maya, tugon ni Amara. Nanlaki ang mga mata ni Francis. May pag-aari silang 5 ektaryang lupa. Maliit na bahagi noon, ang kinatitirikan ng bahay nila. May farm doon kung saan nagsasaka ang mga tiyuhin niya at iba pa nilang kamag-anak. Ang tanging pinagkukunan ng mga ito nang ikinabubuhay. Naroon si Amara para sa lupang yon? Bakit? Ano ang kinalaman mo sa lupang pag-aari ng pamilya ko? Mariing tanong niya sa dalaga. Matagal yun ang hindi pag-aari ang lupa. Malumanay na tugon ni Amara. Mabilis na nagbaling ng tingin si Francis sa lola niya. Tingnan mo la. Ngayon alam niyo na kung gaano kasinungaling ang babae ito. Hindi ako nagsisinungaling, yun ang totoo. Depensa ni Amara. Nahihibang ka na ba? Ano yun? Isang araw nagising ka na lang? Na gusto mong mangamkam ng lupa ng may lupa? Maya-maya, pumagit na sa kanila si Lola Merced. Amara, sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Leon Alejo. Naalala niyo pa po ba yung lolo ko? Tugon ng dalaga. Kung ganoon, nasan si Martin? Siya nakikipag-usap sa akin noon. Namatay na po siya. Ako po ang panganay niyang anak. Lalong naguluhan si Francis sa itinakbo ng usapan ni na Amara at Lola Merced. Sandali nga, anong pinag-uusapan niyo? Leon? Martin? Sino sila? Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lola Merced. Isinangala ng kapatid ng lolo mo ang lupang ito noon kay Leon Alejo, Francis. Nung mamatay ang matanda, pinuntahan ako ng anak niya si Martin para itanong kung may balak pa ba tayong tubusin ang lupa. Pero may kalakihan na ang halagang hinihingi niya noon. Kamamatay lang din ang lolo mo. Wala akong pagkukunan ng pera. Pero pagkatapos noon, hindi na bumalik si Martin. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi siya nagparamdam. Ang buong akala ko pinabayaan niya na ang lupa dahil naaawa siya sa kalagayan natin. May last will po si Papa. Ipinamani niya sa aming magkakapatid ang lupang ito. At ngayon, gusto mo kaming palisin dito? Masama ang tinging pinukol niya sa dalaga. Dahil nasa akin ang karapatan ng lupang ito. Pero hindi ko naman kayo dadaanin sa dahas. Dadaan tayo sa tamang proseso. At anong gagawin mo sa pamilya namin? Ilang henerasyon na kaming nabuhay sa lugar na ito. Kala mo ba?
Ganun mo na lang kami mapapaalis dito? Lalo lang bumigat ang dibdib ni Francis sa kanyang mga narinig. Isa pa, kahit pa pinabulaanan ng lola niya ang katotohanan, hindi pa rin mababago noon na nagsinungaling sa kanya si Amara. Pero bakit nga ba gano'n na lang hinanakit na naramdaman niya ng sandaling yon? Ano ka mo? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga nang may sabihin siya. Umalis ka na. Lumayas ka na rito sa pamamahay namin, Amara. Ayoko na makita ka pa dito. Tinalikuran niya ito. Akmang aalis na siya nang mabilis itong humarang sa kanyang harapan. Ba't ganyan na lang ang galit mo sa akin? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Amara. Dahil sinungaling ka. Sinubukan mo man lang ba intindihin kung ba't ko nagawang magsinungaling, ha? Kala mo ba hindi mabigat sa loob ko yung ginawa ko? Hindi ko yan gusto, napilitan lang ako. Saan ka ba dinala ng kasinungalingan mo, Amara? Unang beses pa lang na nakita kita. Wala ako nagis ng masamang intensyon sa'yo. Nagalok ako ng tulong, ng bukal sa loob ko. Ni minsan ba? Sa itinigil mo rito, may pinakita ba kami masama sa'yo ni Lola? Para gawin mo sa amin to? May pait ang tinig na saad ni Francis. Wala, Amara. Wala. Hinawakan niya sa braso ang dalaga at hinila ito palabas ng bahay. Francis, tama na yan. Baka masaktan si Amara. Anang lola niya. Ngunit sarado ang kanyang tenga ng sandaling yon. Tila wala siyang naririnig. Sa hindi may paliwanag na dahilan, labis siyang nasaktan sa ginawang yun ng dalaga. O siguro mas tamang sabihin na nabuksan ng ginawa nito ang sugat ng nakaraan na akala niya matagal nang naghilom. Francis, maniwala ka naman sa akin. Nagawa ko lang naman magsinungaling kasi... Kahit paanong sabihin mo rason, hindi na mababago na ginawa mo. Nagsinungaling ka pa rin sa akin, sa amin. Sakay. Ihahatid kita sa terminal sa bayan at na makauwi ka na sa kung saang lupalop ka man galing. Akmang sasakay na siya ng motor nang hawakan siya ni Amara sa braso. You don't have to. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Hindi umimik si Francis. Nakatitig lang siya sa kamay ng dalagang nakahawak sa braso niya ng sandaling yon. At nang sa wakas ay pakawalan niya ni Amara, nakadama siya ng labis na panghihinayang. Hindi siya makagalaw, na para bang itinulo siya sa kinatatayuan. Ang tanging nagawa lang niya, tahimik na panoorin ng dalaga maglakad palayo. Sa waiting shed kung saan niya unang nakita ito, nagtungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. May ilang minuto rin ito nakatayo roon, hanggang sa may tumigil na isang magarang sasakyan. Sa tapat noon, bumukas ang pinto ng passenger seat at agad pumasok doon si Amara. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang pakiramdam ni Francis nang makita niyang sumibad papalayo ang sasakyan. Wala na si Amara. Bakit mo ginawa yun? Agad na tanong ni Lola Merced nang makabalik siya sa bahay. Nakaupo ito sa may sala, masama ang tingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Francis. Sa tingin niyo po ba mali ang ginawa ko? Siya nga itong may ginawang hindi maganda sa atin. Ang mali mo? Yung pinagtabuyan mo siya ng ganon. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Francis. Tumayo si Lola Merced at lumapit sa kanya. Hindi si Amara ang tatay mo. Hala, kailangan ba talaga masali pa rito si tatay? Bakit hindi? Siya naman talaga ang dahilan kung ba't ka nasaktan nung nalaman mo nagsinungaling si Amara. Tama na ho. Ayoko nang pag-usapan pa siya. Wala na siya dito. At sa tingin mo, ngayon, ganun kadali na lang siya makakalimutan? Anong ibig niyo sabihin? Ay sos! Akala mo naman hindi ko napapansin ang mga titig mo kay Amara nung nandito siya. Unang araw pa lang niya dito. Hindi na mapuknat ang titig mo kapag may pagkakataon. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba sa kanya? Lola, bakit? Ano naman ang masama kung magkagusto ka kay Amara? Natigilan si Francis. Ano nga ba ang masama roon? Wala naman talaga. Kung wala namang nobyong naiwan sa Maynila ang dalaga. Ang problema ay siya mismo. Hindi niya maamin ang nararamdaman niya. Dahil naunahan na yon ang kasinungalingan ng babae. Isa pa, para saan ang nararamdaman niya kung ganun ang sitwasyon nila.
Baka nga iyon ang paraan ng tadhana para ipamukhang hindi sila bagay ni Amara sa isa't isa. Dumating ito roon para kamkamin ang lupa nila, para agawin ang buhay nila. Wala nang dahilan para pakaisipin ko pa ang sagot dyan, La. Wala na si Amara, di na siya babalik dito. Paano ka naman nakakasiguro sa bagay na yan? Nagkibit siya ng balikat. Lahat naman ng taong umalis sa buhay ko hindi na bumalik. Si nanay, si tatay at ngayon si Amara. Huwag mong pangunahan ang tadhana, Francis. Walang kahit na sino man na nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Bakit kung magsalita kayo parang alam na alam niyong babalik pa rito si Amara? Nagkibit balikat si Lola Merced sa tanong niya. Kung siya ang tatanungin, hindi na babalik ang dalaga. At kung bumalik man ito, tiyak na isa lang ang magiging pakay nito. Ang lupa. Pumasok ng silid niya si Francis at para lang biglang nakadama siya ng lungkot nang salubungin niya ang amoy ni Amara na naiwan doon. Sa maikling panahon na pamamalagi roon ng dalaga, nakapag-iwan din ito ng mga alaala. Kagaya na lang ng hairbrush na naiwan nito nakapatong sa bedside table. Napansin niya ang bag nitong nasa may silya sa isang gilid ng silid. Hindi man lang pinagkaabalahan ni Amara na balikan ang naiwang gamit doon. Labis ang naging pagpipigil ni Francis sa sarili na huwag galawin yon. Kaya nahiga na lang siya sa kama. Subalit hanggang sa paghiga, naalala niya ang dalaga. Nakadikit ang amoy nito sa una na parabang kay tagal nito roon. Ipinikit niya ang mga mata. Idinantay niya ang isang braso sa mga yon. Pero hanggang sa pagpikit, ang nakangiting imahe ni Amara ang nakikita niya. Nauulinigan din niya ang malumanay na boses ng dalaga sa tuwing tinatawag nito ang pangalan niya. Biglang napabangon si Francis. Tila nababaliw na yata siya ng sandaling yon. Bakit gano'n na lang ang presensya ni Amara kahit wala na ito roon? May samang kukulang ba ang dalaga? At ganoon ang naging epekto nito sa sistema niya? Mabilis na bumangon si Francis at pinagtatanggal ang punda at bedsheet. Lalabhan na lang niya ang mga yon. Mabuti na yung may pagkaabalahan siya at mawala ang naiwang bakas ng dalaga roon. Sa ganoong paraan, mas madali siyang makakalimot. Samantala, agad namang kinausap ni Amara ang mga kapatid nang makabalik na siya sa Maynila. Sinasabi ko na sa inyo, ako na lang dapat yung nagpunta ron at hindi na ito si Ate Amara. Masyadong puso mo ng isang to eh. Tignan mo, may nangyari ba sa pagpunta mo ron sa baryong yon? Ilang araw ka rin nandun? Litanya ni Martina nang ipatawag niya ang kapatid. Hindi ko naman masisisi si Ate Amara kung bakit hindi siya makaporma agad dun, no? Mabait naman kasi yung mga tao dun. Sabat ni Kayla. Mabait? Sige. Sabihin na nating mabait. Pero sa atin na kasi ang lupang yon. Buhay pa si Lolo Leon, nasa pamilya na natin ang karapatan doon. Tayo pa ba yung may kasalanan na hindi nila tinubos yung isinangla nila? Kung di kaya ni Ate Amara na makapag-usap sa kanila, edi ako yung pupunta. Ako yung magpapalaya sa kanila. Hindi mo gagawin yan, Martina. Mariing kontra nito. Ha? At anong plano mo, ate? Ibinagsak ni Martina ang kamay sa mesa. Basta, ako nang bahala. Makikipag-usap ako kay attorney. Kung ano ang ipapaalala ko lang sa inyo. Kailangan nating maliquidate ang naiwang assets ni Papa. Pare-pareho nating kailangan ng pera. Ikaw para mas sagip ang negosyo mo. Si Kayla kailangan ng funds para sa pag-aaral niya sa abroad. At syempre kailangan ko ng pera para sa dream wedding ko. Nakahanap na ng buyer ang ahente ko. Kaya kung ano man yung plano mo, siguraduhin mong hindi tayo mapependeho, ate ah. Tumayo na si Martina at tumabas. Napapikit na lang ng mariin si Amara habang nakatingala at nag-iisip pa rin kung ano ang tamang gawin. Ayaw niyang masaktan ng damdamin ni na Francis at Lola Merced, lalo na't walang ipinapakitang masama sa kanya ang dalawa. Ang totoo niyan, labis ang bigat ng dibdib na dinadala niya sa pagsisinungaling sa dalawa. Huli na ang pagsisisi niya. Hindi magagawang itama ng kasinungalingan ang mga mali. Ate, wag mo nalang pansinin si Ate Martina. Alam mo naman yun, malditang maldita. Maya-maya sabi ni Kayla. Oo naman. Sanay naman ako sa kamalditahan ng isang yon. Kung ganon, ba't ka ganyan?
Ano ibig mong sabihin? Ewan ko, di ko ma-explain. Mukha kang lutang na ewan. Talaga ba? Bigla siyang nagpanik na napansin ng kapatid ang pagiging lutang niya. Hindi naman niya masabi rito ang totoong dahilan. Umamin ka na kasi, ate. Tukso ni Kyla na mabilis na nakapagpakunot sa noo niya. Ano ang aaminin ko? Lahat naman sinabi ko sa inyong dalawa. Mataman siyang tinitigan ng kapatid. Ang tingin na nagsasabing, may idea na ito kung ba't siya ganon kahit hindi niya sabihin. Tigilan mo nga ako sa patitig-titig mo na yan, Kyla ha. Sigurado ka bang wala kang agenda ron sa Barrio Paraiso, ate? Sandaling nag-isip si Amara hanggang sa bigla siyang may maalala. Hala! Aniya pagkatapos ay biglang napatayo mula sa pagkakaupo. O ano? Naiwan ko yung bag ko! Dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakaupo habang sapo ang kanyang dibdib. Pero hayaan mo na. Pwede naman mapalitan ng laman nun. Naibulsa niya naman ang wallet bago lumabas ng kwarto nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Kyla na parating na ang sundo niya. Sigurado ka bang yun lang ang naiwan mo doon? Naningkit ang mga matang nagbaling siya ng tingin sa kapatid. Diretsahin mo na ako. Tama na yung paligoy-ligoy mo. Baka mainis ako sa'yo at hindi ko ibigay ang kaparte mo sa mana. Mukha kasing may importanteng bagay kang naiwan doon eh. Wala akong dinalang importanteng bagay doon. Sigurado ka ba? Para kasing, naiwan mo yung puso mo ron sa Barrio Paraiso, ate. Natigilan si Amara nang biglang magwala ang puso niya. Parang gusto nun umalpas sa ribcage niya pagkatapos marinig ang sinabi niyo ni Kyla. Ganon na lang ang naging reaksyon niya dahil may katotohanan ang sinabi nito. Hindi niya rin yun magawang ipaliwanag nung una. Sa isip-isip niya napaka-imposibleng makaramdam siya noon sa sandaling panahon lang. Nag-alinlangan siya. Hindi niya pinangalanan. Hanggang sa ayon ng kapatid niya, walang sere-seremonyang pinangalanan ng makulit na damdamin yun para sa kanya. Gusto niya si Francis. Nahulog ang loob niya sa binata. Pero ngayon, dahil sa pagsisinungaling niya dito, batid niyang wala nang pupuntahan pa ang damdaming yon para dito. Galit sa kanya si Francis. Naisubsob na lamang ni Amara ang mukha sa palad at tahimik na umiyak. Maya-maya pa, naramdaman niya ang banayad na paghaplos ni Kyla sa likod niya. Tahan na ate, magiging maayos din ang lahat, tiwala lang. Subalit alam niyang hindi ganon kadali ang lahat. Hindi siya sigurado kung kailan siya mapapatawad ni Francis o kung mapapatawad pa ba siya nito. Sa nakita niya kasing itsura nito nung ipinagtabuyan siya nito, parang mas mabigat ang galit nito kaysa sa inaakala niya. Hindi nagtagal, kumalma si Amara at natigil sa pag-iyak. Kapag bumalik ako sa Barrio Paraiso kasama si attorney, samahan mo ako ah. Oo naman, para makita ko na rin ang future kuya ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Kunwari ka pa ate, alam ko naman ang totoong dahilan. Hindi ka magiging ganyan kalutang kung wala kang gusto ron kay Francis, no? Ganyan kita kakilala ate. Kahit di ka magsalita, malalaman ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Oo na, edi ikaw na may alam. Mabuti ka pa at alam mo. Alam mo rin naman yun eh. Pero syempre, in denial ka kasi ayaw mong sabihin sa sarili mo. Ayaw mong isipin. Kaya ka ganyan. At talaga ba? Kalimutan mo na yung Harvard dream mo ah. Hindi ko na ibibigay ang mana mo. Ate naman! Reklamo ni Kyla. Napatigil si Francis sa ginagawang pag-aayos ng kanyang motor nang biglang may tumigil na isang magarang kotse sa tapat ng bahay nila. Agad siyang napatayo nang bumukas ang pinto sa gawin ng driver's seat at bumaba ang isang middle-aged na lalaki na kasuot ng itim na suit. Sa isang kamay, may hawak itong isang long brown envelope. Magandang araw. Attorney Abuel po, abogado ng mga Alejo. Sandaling natigilan si Francis nang maalala si Amara. Hindi maiwasang mabuhay ang kung anong emosyon sa dibdib niya ng sandaling yon. Hindi nga siya sigurado kung galit pa ba yun o pangungulila na. Isang buwan na rin kasi ang mabilis na lumipas mula noong naligaw doon ang dalaga. At wala ni isang araw na lumipas na hindi niya ito naisip.
kung anong nangyari at ginagawa nito. Isang araw, bigla na lamang naisipan ng dalaga na papuntahin doon ng abogado. Maganda araw din naman po, attorney. Ano ho ba ang sa atin? Gusto ko sana makausap si Ginang Mercedes Ramos. Nariyan ba siya? Si Lola. Halika kayo sa loob, nandun siya sa sala. Inabutan nila si Lola Merced sa may sala. Nakaupo ito sa tumba-tumba habang nananahi. Agad naman itong nag-angat ng tingin nang makita ang bisita. Ano iyon? Si Attorney Abuel. Pinapapunta siya dito ni Amara. Gusto raw kayo makausap. Biglang tumuwid sa pagkakaupo ang lola niya at ibinaba ang tinatahi. Tumayo ito at lumipat sa sofa. Maupo ka, attorney. Ikukuha mo ng maiinom si attorney. Pumunta ka muna ng kusina. Huwag na po kayo mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Bigyan ni Francis ang hininga nang ilabas ito ang lamang dalang envelope at mga dokumento yon. Meron na po akong kailangang papirmahan sa inyo. Kung gusto ni Amara na kami ng tuluyan ng lupa namin, magpakita siya sa amin. Saad niya sabay hablot sa mga dokumentong inilatag ng abogado sa mesita. Teka, ano ito? Napatingin si Francis kay Attorney Abuel nang mabasa ang nakasulat sa papel. Hindi ba nabanggit ni Miss Amara sa inyo? Ano ba yung nakasulat sa dokumento, attorney? Tanong ni Lola Merced. Mukhang hindi niya pa nga nasasabi. Kung ganon ako na magpapaliwanag sa inyo. Dahil hindi nga natubos ang lupang isinangla sa lolo ni Miss Amara. Napalipat na sa kanilang rights ng inyong lupa. Ngayon, napagdesisyon na ni Miss Amara na ibigay sa inyo ang 2 hektarya ng lupaing ito sa pamamagitan ng deed of donation. Parehong nanlaki ang mata nilang maglola. Ibinigay sa kanila ni Amara ang 2 hektarya ng lupa ng ganon-ganon na lang? Donation ba kamo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Lola Merced. Opo, ibig sabihin, sa inyo na po ulit ang 2 hektarya ng lupang napasangla. Wala po kayong kailangan bayaran para tubusin yon. Ibinibigay po sa inyo ni Miss Amara ng libre. Basta po, pirmahan niyo itong mga dokumento at kukuha rin po ako ng kopya ng ID niyo. Kung may agam-agam pa po kayo, sige po, basahin niyo po yung mga dokumento. At kung may mga tanong kayo, sasagutin ko. Nanginginig ang kamay ni Francis habang binabasa ang nilalaman ng dokumento. Halos maiyak naman sa tuwa si Lola Merced. Ibinigay ni Amara ang parte ng lupa sa kanila na walang hinihinging kapalit. Ginawa yun ng dalaga sa kabila ng hindi magandang nangyari noong araw na umalis ito roon. Dahil doon, biglang sinundot ng konsensya si Francis. Sa huli, si Amara pa rin na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Sa pamilya niya. Hindi nila kailangang umalis doon. Hindi nila kailangang mawala ng hanap buhay. May tanong po ba? Maya-maya, sabi ni Attorney Abuel. Tumikim si Francis at maingat na ibinaba mga dokumento sa tapat ng kanyang lola. Okay naman po ang lahat. Iniabot niya ang ballpen kay Lola Merced. Makakapirma na po kay Lola. Sigurado ka ba, Apo? Opo, Lola. Wala po tayong dapat ikatakot. Ang dapat ay magpasalamat tayo kay Amara. Pumirma ang lola niya makalipas ng ilang sandaling katahimikan. Hindi nagtagal, nagpaalam na sa kanila ang abogado. Nang matapos ang transaksyon nito sa kanila, inihatid nila ng tanaw ang sasakyan nito sa may bintana. Nakakahiya naman kay Amara. Hindi ko inaasahan na ibibigay niya sa atin ang malaking parte ng lupa. Nagulat din ho ako. Mali ang nag-aakala ko sa kanya. Tinapik-tapik ni Lola Merced ang likod niya. Hindi pa naman huli ang lahat. Humingi ka ng tawad sa kanya. Napabuntong hininga si Francis. Paano ko naman po gagawin yan, La? Hindi ko alam kung anong cellphone number niya. Sinubukan ko rin siyang hanapin sa social media pero wala ni isang bakas. Nakiusap pa nga siya sa isang malapit na kaibigan para lang maghanap ng kahit ano tungkol kay Amara. Pero wala rin itong makita. Niloko pa nga siya ng kaibigan na baka hindi naman totoong tao ang hinahanap niya. Na baka namamaligno lang siya. Sa panahon ng teknolohiya, parang mahirap ng paniwalaan na may taong walang social media presence. Talaga bang yan ang isasagot mo sa akin? Tila naiinis na sabi ng lola niya. Po,
Mahinang tinampal ni Lola Merced ang likod ng ulo niya. Simula nung bata ka pa. Iisa lang ang itinuro ko sa'yo. Marami kang tinuro sa akin. Areho, nagiging mapanakit ka na ha. Paandarin mo kasi ang utak mo. Hindi ba palagi ko sinasabi sa'yo na kapag gusto may paraan? Pwede ba naman yung nakanganga ka lang dito? Magpunta ka sa Maynila. Hanapin mo si Amara. Iniwan siya ni Lola Merced, nakakamot-kamot sa ulo. Makalipas ang ilang minuto, minapansin siyang sasakyan na nakahimpil sa kabilang panig ng kalsada. Nakababa ang windshield noon hanggang kalahati at napansin niya ang babaeng nakasuot ng shades na nakasilip. Mabilis ang naging tibok ng puso ni Francis ng sandaling yon. Amara? Hindi siya maaaring magkamali. Walang ibang magtatangkang magmasid sa kanya tulad noon kundi si Amara. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Sa likod bahay siya dumaan at lumigid pa sa kabilang panig papunta sa kabilang bahagi ng kalsada para lang hindi siya mapansin ng dalaga. Isinara na ni Amara ang windshield nang mapansin niyang wala na si Francis sa paningin niya. Ano na? Tanong ni Kyla na siyang nasa driver's seat. Hindi ka man lang bababa para puntahan at kausapin yung future brother-in-law ko? Alam mo, sa kakatawag mo sa kanya ng ganyan, baka mas lalong ma-jinx. Hoy, hindi ang tawag doon manifestation. Pagtatama nito, whatever, kahit ano pa yan, itigil mo na yan. Isinandal niya ang ulo sa windshield. Nagawa ko na sa tingin ko'y tama. Tapos na ang mission ko rito, tara na. So, uuwi na tayo para harapin ang pag-aamok ni Ate Maldita. Martina pala. Napagdesisyon na ni Amara na i-donate na lang sa pamilya ni Francis ang 2 ektaryang lupang minana niya. Ang natira naman, paghahati ang parte ni na Martina at Kyla. May sarili siyang discretion sa kanyang mana. Pero nung nalaman ni Martina ang naging desisyon niya, nag-amok ito. Paano mas malaki raw ang makukuha nilang perang magkakapatid kung buong mana nila ang ibebenta? Subalit wala nang pakialam pa roon si Amara. Kailangan din niya ng pera para isalba ang nalulugi niyang negosyo. Pero kaya pa naman niya yung gawa ng paraan. Ang hindi kaya ng konsensya niya, alisan ang kabuhayan ng pamilya ni Francis. Sa sandaling pamamalagay niya roon, marami siyang bagay na napagtanto. Oo, umuwi na tayo. Kasabay ng pagbuhay ni Kyla sa makina, ay ang magkakasunod na katok sa windshield na nagpaigtad kay Amara. Ay kabayo! Sigaw nilang magkapatid. Ibinaba ng kapatid niya ang windshield at nakita niya si Francis. Francis! Gulat na saad niya. Pwede ba tayo mag-usap? Nagkatinginan pa sila ni Kyla sa salamin. Kindat ang naging tugon ng kapatid niya. Kasunod noon, narinig niya ang pag-click ng pinto ng sasakyan. Go ate! Fighting! Anito sa kanya bago siya bumaba. Pinaunlakan naman ni Amara ang nais na pakikipag-usap ng binata. Tahimik silang mabagal na naglalakad sa sidewalk. May ilang minuto na rin yon. Pero hindi naman ito nagkakamalay at umimik. Gusto na tuloy niyang mainis dahil ang sabi ni Francis mag-uusap sila. Pero paano mag-uusap kung ayaw naman ito magsalita? Maya-maya, tumigil sa paglalakad si Amara. Ganon din ang ginawa ni Francis nang mapansin ang pagtigil niya. Ba't ka tumigil? Talaga ba? Yan ang naisip mong sabihin? Ang sabi mo mag-uusap tayo. Kaya bumaba ako ng sasakyan at sumama sa'yo. Magkapanabay silang lumingon sa direksyon ng sasakyan, kung saan naghihintay ang kapatid nito. At medyo malayo na rin sila nun. Pero isang tawag lang niya kay Kyla, at paaanda rin ito yon palapit sa kanila. At makakasakay na siya para makauwi. Ngunit hindi yun ginawa ni Amara. Tanungin man siya nito o hindi. Hindi maikakaila na namisin ng sobra ang binata. Walang gabi na hindi niya ito napapanaginipan. Kung hindi ito pagmamahal, hindi niya na alam kung ano pa ito. Tumikim si Francis na nakapagpabalik ng tingin niya rito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kung sinabi mo agad, edi sana ako na nagsimula para sa'yo. Napahaplo si Francis sa batok. Ba't mo ginawa yun? Ang alin? Yung pag-donate mo ng lupa sa amin. Kasi gusto ko. Bakit? Dahil gusto ko. Amara, yung ginawa mo hindi yun madaling gawin. Isang hindi basta-bastang desisyon.
Alam kong hindi lang dahil gusto mo, may mas malalim na dahilan. Baka dahil iba ako? Hindi mo pa ako kilala ng lubusan, Francis. Ako ang tipo ng tao na gagawin ko anong gusto ko. Siguro nga. Ewan ba niya? Pero naiinis siya sa ginawa nitong yon. Sa itsura nito at sa sinabi nito, para ba itong susuko na agad? Francis, ganyan ka ba talaga, ha? Ha? Bakit? Ipinadyak na ni Amara ang paa. Hindi mo man lang ba? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung na-miss kita? Kainis. Lalo siyang naasar nang makitang pigil na pigil ni Francis ang ngiti nito. Stop that! Bakit na-miss mo ba ako? Muntik na siyang maiyak nang madama ang init ng kamay nito nang hawakan nito ang kamay niya. Buong akala ni Amara, hindi niya na mararamdaman pa yon kahit kailan. Pero ayun sila ngayon, magkahawak kamay. Oo, sobra. Ako rin naman. Kala ko hindi ka nababalik. Muntik na nga nagbago lang isip ko. Bakit? Dahil sa'yo, gusto kitang makita. Pero nagtatago ka sa loob ng sasakyan. Hindi naman ganon kadali na humarap sa'yo pagkatapos ng lahat. Biglang umihip ang malakas na hangin. At nilipad ang kanyang buhok. Mabilis na, inayos si Francis ang hibla na tumabon sa kanyang muka. At inipit yon sa magkabila niyang tenga. Alam ko. Kahit sa akin hindi rin madali. Pero nung nakita kita kanina, alam ko sa sarili ko hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataong ito na makausap at makita ka. Naramdaman ni Amara ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Mukhang napansin yun agad ni Francis dahil banayad na humaplos ang hinlalaki nito sa kanyang mga mata. Francis, I'm sorry, Amara. Hindi ko sinasadya na sabihin ang mga nasabi ko noong araw na yon. Hindi ko sinasadyang saktan ng damdamin mo kasi yan totoo. May mga bagay sa akin na hindi pa naghihilom. At bumalik ang sakit ng lahat ng yunong. You don't have to explain yourself. You don't owe me anything. Naiintindihan ko na ngayon kung ba't gano'n na naging reaksyon mo. Sa isang buwan nating pagkakalayo, may mga bagay ako na pagtanto, kaya naiintindihan ko. Ang ibig mong sabihin yan, pinapatawad mo na ako? Oo naman. Sino ba naman ako para hindi ibigay yung pagpapatawad sa'yo? Ginagap niya ang mukha nito. Hindi ko kayang magalit ng matagal sa'yo Bakit? Nakita niya sa mga mata ni Francis ang kislap na noon niya lang nakita dito. Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano ba yung tanong mo? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Nakagat niya ang ibabang labi nang biglang tumawa si Francis. Mahina tuloy niyang nahampas sa dibdib ang binata. Huwag mong pinagtatawanan, seryoso ako, sige ka, babawiin ko yung lupa. Yun ba ang naramdaman mo noong una mo ako nakita? Kasi kung ako ang tatanungin, oo, naniniwala ako. Marahan itong pinisil ang kanyang baba. Nanlaki ang mata ni Amara sa naging tugon nito. Ibig mo bang sabihin gusto mo rin ako? Hindi kita gusto. Gustong gusto kita, Amara. At mas tumala itong nararamdaman ko para sa'yo. Sa bawat araw na hindi kita nakakasama. Ano bang gayuma ang meron ka? Parang nga ikaw tong nanggayuma sa akin Hindi niya naiwasang matawa ng malakas. Kung ganon, pareho pala tayong tinamaan para sa isa't isa. Mukhang ganon na nga. Mas tumapit pa si Francis sa kanya. Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi at tinitigan siya ng mataman. May pagmamahal. Pwede ba kitang halikan, Amara? Hindi niya na nagawang sumagot pa. Siya mismo ang tumingkayad para abutin ang labi ng binata. Pakiramdam ni Amara, lumutang siya sa alapaap ng madama ang init ng labi ni Francis. Iyon nga lang, hindi yun nagtagal nang may marinig silang nag-aamok sa hindi kalayuan. Kapwa sila natawa ng matanto nila kung sino yon. Mang Tasyo! Mang Tasyo! Ani lang dalawa. Ang mabuti pa sumama ka sa akin sa bahay. Sigurado matutuwa si Lola Merced kapag nakita ka. Ani Francis na noon hila-hila na siya patungo sa direksyon ng bahay ng mga ito. Sige nga, miss ko na rin si Lola Gamit ang isang kamay, dinukot ni Amara ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng kapatid. Yes, sis? Magkakapamangkin na ba ako?
Bungad agad ni Kyla nang sagutin nito ang tawag niya. Loka-loka. Halika rito, sunduin mo kami at pupunta tayo sa bahay ni na Francis. Hindi mo naman agad sinabi na mamamanhi ka na tayo? E di sana naman na bumili muna ako ng pagkain habang nagmumoment kayo dyan sa gilid, no? Alam mo ikaw, tigilan mo nga yung mga sinasabi mo, nakakahiya ka kapag narinig ka niya. Tawa lang ang narinig niya sa kabilang linya bago tuluyang naputol ang tawag. Ilang sandali pa at pinaandar na ni Kyla ang sasakyan. Magkasabay silang sumakay sa backseat ni Francis. Hello, bayaw! Bati ni Kyla sa binata. Tawang-tawa si Francis na makita nito ang naging pag-ikot ng mga mata niya. Ba't ganyan na reaksyon mo? Hindi mo ba gustong mangyari yon? Hindi mo gusto yung ideyang yon? Di naman masama. Ang lakas na naging tawanan nilang tatlo. Pagdating sa bahay, giliw na giliw si Lola Merced nang makita siya. Agad nitong inutusan si Francis na bumili ng meriendang pagsasaluhan nila. Habang wala si Francis, maraming ikinwento ang matanda sa kanya tungkol sa personal na buhay ng apo nito, na ilang taon nitong nabuhay sa kasinungalingan para lang pagtakpan ng maling nagawa ng ama nito. Dahil doon, mas lumawak ang pangunawa ni Amara sa pinanggagalingan ng binata. Pagkatapos ng maliit na salo-salo, nagsabi na sa kanya si Amara at ang kapatid nito na babalik na sila ng Maynila, na agad namang ikinalungkot ni Francis. You can call me now. Naibigay ko naman sa iyo yung number ko, di ba? Oo nga, pero iba pa rin yung personal natin nakikita ang isa't isa. Tulad nito. Yumakap ang dalaga sa braso niya at inihilig pa ang ulo sa kanyang balikat. May mga kailangan pa akong ayusin sa Maynila. After nun, babalik ako dito. O kaya kayo ni Lola Merced ang pumunta ng Maynila. Pwede tayo magbakasyon somewhere. Kung pwede nga lang sana, pero mahirap na para kay Lola magbiyahe ng malayo. I hate to say this, lovebirds, pero kailangan na naming umalis. Mahirap kung gagabihin kami sa daan kasi malayo pa ang biyahe. Ani Kyla na nauna na sa sasakyan. Bye. May lungkot ng ngiting paalam ni Amara. Binigyan siya nito ng isang mabilis na halik sa labi bago ito tuluyang lumulan ng sasakyan. Umaandar ang sasakyan nang bumaba ang windshield sa gawin ng dalaga. Lumabas ang kalahati ng katawan nito at nag-flying kiss pa sa kanya. Malapad ang ngiting. Gumanti ng ngiti si Francis dito. Kumaway siya habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan. Konting tiis lang at magkikita rin sila ulit. Malaki ang pasasalamat ni Francis sa pagdating ni Amara sa buhay niya. Higit pa sa pagpaparaya ang ginawa nito. Dahil sa dalaga, natutunan niyang magpatawad. Napagtanto niyang hindi sa lahat ng oras, tama ang iniisip niya. At kung noong una, akala niya na si Amara ang nagbukas ng sugat ng nakaraan, mali siya. Ang dalaga ang nagdala ng kagalingan doon. Ngayon maluwag na niyang natanggap sa dibdib niya mga bagay na noon ay kay bigat dalhin. Oo, masakit malaman ang kasinungalingan sa buhay. Lalo na kung ang gagawa noon ay ang taong pinagkakatiwalaan at minahal mo. Pero bawat isa'y may dahilan kung bakit nakakagawa ng hindi tama. Hindi dahil ang intensyon ay manakit, kundi minsan yun lang ang paraan na alam nila na akala nila'y tama. At kagaya ni Amara, sino ba naman siya para hindi magpatawad? Francis. Nilingon niya si Lola Merced na noon ay humahangos palabas. Ano yun la? Nakaalis na ba si Amara? Opo magpapaalam sana sa inyo. Kaya lang nakita nakaidlip na pala kayo. Tatawag na lang daw siya pagdating sa Maynila. Habang papasok si Francis sa bahay, kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nagpadala ng mensahe sa kanyang amang kay tagal niya nang hindi kinausap. Nagtipa siya doon sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hindi niya inakala na magagawa niya ang bagay na yon. Sa bandang huli, nahanap niya sa puso ang kapatawaran. Yun pala makapagbibigay sa kanya ng kagaanan sa buhay. At lahat ng yun ay natupad dahil sa pagdating ni Amara sa kanyang buhay. The end.